Cut then updates for today's video kung saan si Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo bakit nga ba sinisisi sa pagkakansela ng isang paparating na movie ng ABS-CBN at ng Star Cinema. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat of course sa lahat ng mga legit na nagmamahal, sumusubaybay at palagian pong nanonood sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. So, ngayong araw po ay pag-usapan natin to kasi pinag-uusapan din siya sa Facebook kung saan namimili po between Catherine Bernardo and Miss Andrea Brillantes kung sino raw ang mas magiging effective na gaganap na Marimar. Aba, mukhang big project to Ito naman po ay parang hindi ko pa rin naman po talaga naririnig to sa mga management na meron pong magkakaroon ng teleseryeng Marimar o remake. Pero syempre, sino ba naman ang gusto natin sa dalawa? Syempre walang iba kundi si Catherine. Parehas naman deserving ng title ang dalawang ito, pero mas madaming manonood pag si Catherine ang mag-remake. Pero pwede rin kay Andrea, ibang aura din siya, makikita mo na pwede din talaga siya magmarimar. Yan ang ilan sa mga usap-usapan at pinupulutan ngayon sa social media na para nagkakaroon po ng botohan kung sino ba talagang mas deserving. Well, tanong natin kay Miss kay Miss Marian Rivera kasi siya naman talaga yung original at talagang kuhang-kuha niya yung mga galaw ni Miss Marimar, kaya nga po ni-remake niya yun, diba? Pero anyways, eto na dahil i-comment nyo na lang sa comment section kung bakit deserving si Miss Catherine na gumanap bilang Marimar, #Marimar, ayan. So this time, eto na pag-usapan natin dahil kahit po sabihin natin nag-uumapaw at sunod-sunod ang mga blessing na dumarating with Miss Catherine Bernardo and Alden Richards dahil sa punong-punong schedule po nila. Kaya po pala itong si Alden Richards at Miss Catherine Bernardo ay hindi po pinagsasama sa isang project like TBC or sa mga endorsement. Sobrang bigat kasi ng kanilang mga talent fee. Ngayon, kapag napagsama sila sa isang project, katulad po nitong dati, nag-cover po sila sa isang magazine na Chalk PH. Talagang grabe yung budget nitong nito pong nasabing brand na to. Pero, katulad nga ng sinabi ko, sa dami po at nag-uumapaw na blessing na dumarating at napapabalita patungkol sa Hello Love Again, yung blessing or success na tinatamasa nila ngayon ay upang maging balanse siya, may mga issue na ipinupukol po dito po sa movie nilang Hello Love Again. Kasi marami pong mga Kim Pao fans po ang nagsasabi hindi po si Kim at si Paolo. Kasi matapos nga pong maudlot yung kanila pong movie na My Love Will Make You Disappear na mapapanood sana this coming October 2, yung kanilang playdate, hinihinala daw di umano na isa sa mga biggest reason kung bakit siya kinansela dahil po sa movie ng Hello Love Again. Dahil po sa dami po, parang sobrang ingay kasi ng nito pong nasabing movie tapos kasabay pa ng October. So, ang mangyayari kasi niyan, magkakaroon po ng comparison. So, yun yung nakikita ko kaya po parang na-delay. Pero according po sa ilang mga articles and Showbiz Insider, sabi niya, na-delay pa lang pelikula ng tambalang Kim Pao ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Chika ng ilang mga Kim Pao fans, excited pa naman daw sila na i-announce noong August 12 ang pelikula ni na Kim Paolo na ang My Love Will Make You Disappear. Pero ngayon parang hindi masyadong pinag-uusapan. Ang unang kumalat mga na playdate ay ng Kim Pao movie this coming October 2. Pero sabi ng isang taong tinanong natin, medyo matatagalan pa bago ang showing ng pelikula ni na Kim at Paolo. Anyway, may isa pa naman pong sinasabi na parang marami nga pong nalungkot patungkol sa balitang ito at ang itinuturong dahilan ay ang movie ni Catherine at ni Alden Richards. Diba? Well, in fact, hindi naman talaga silang may kasalanan kasi alam naman natin November pa po, this coming November papalabas na nga yung movie, pero nakita naman natin 2 months in the making, talagang halos maubos na yung tickets, Talagang marami na pong sold out, maraming black screening, na syempre yung pressure po nandun sa ulo ng Kim Pao Diba? Parang kailangan matapatan nila
ito pong nasabing movie. Kaya po minabuti ng Star Cinema at ng ABS-CBN na i-cancela pero itutuloy. Kumbaga, nandun na yung movie. Nakaamba na, pero dahil nga sa mga ganitong klase ng sitwasyon, which is hindi pa naman nagbibigay ng exact statement ng ABS at ang management ng Star Cinema kung bakit po nila inudlot yung pelikula ng Kim Pao. Pero all in all, goods naman po ang Katden at Kim Pao. Tanging mga fans lang po ang nag-i-issue ng mga ganitong klase ng mga usapin dahil wala naman talagang kinalaman si Katrin at si Alden Richards patungkol dyan. Hindi naman po nila kasalanan na almost half or almost Filipinos here in the Philippines and other countries is talagang sila po yung inaantay. Kaya nga po sabi ang pressure daw ni Direk Cathy hanggang ulo na. Kasi talagang kailangan September 30 ay tapos na yung kanilang editing dahil magsisimula na po yung kanilang tinatawag na mall tours and promotion ng movie. So antay-antay lang tayo guys at wag natin pansinin yung mga issue na yan. Let's celebrate doon po sa success ng Katden. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol sa ating latest updates. Unahin natin si Ma'am Elizabeth Trahico. Nako, ako din, kinikilig sa Katden. Senior na din ako at widow pa. Bihira akong humanga sa mga artista. Si Vilma Santos at Judy Ann Santos lang ang bet ko noon. Pero ngayon si Kat at Alden, sana sila na hanggang sa huli. Ayan, so ito naman kanyang komento patungkol sa bagay na ito, which is very very true. Na talagang marami po talaga ng mga artista ngayon or mga tao ngayon, yung mga supporters na talagang inaay ngayon si Miss Kathryn Bernardo. Not only because she's beautiful but she's also a talented na bagay na hindi matanggap ng mga bashers. And of course, sabi ni Ma'am Sherminia Mangilan, ang sabi niyan, siya ang walang talent, inggit siya kay Kathryn. Sana gumawa siya ng kanyang talent director, nakuha siya ng gusto niyang artista. Tingnan natin kung magaling pang director at ang iyong mga artista para panoorin naman namin yung mga artista mong nagustuhan namin. Ayan. So ito naman yung kanyang komento. Hindi ko alam kung sino pinatutungkalan na Ma'am Herminia Mangilan, pero ang tinutukoy niya dito yung bashers ni Miss Kathryn Bernardo na wala daw talent si Miss Kathryn Mayriose. Sabi ni Ma'am si Senaida, Miss Darren 75 na po ako pero Katden fans ako. Ayan, congratulations Ma'am Shi, tama yung ginagawa mo. Isa yan sa mga kapagpahaba pa ng buhay natin, yung masaya lang tayo, 'di ba? Yung parang walang stress, 'di ba? Sabi ni Ma'am Shi Milagros Abueg, sequel 3 ng Katden in America, OMG. Looking forward to seeing that. Hindi pa man, super excited na kami ng family and friends. HLA can't wait to watch it. Ayan, sabi ni Ma'am si Vicky, bakit hindi sila pinagsasama sa commercial si Alden at si Kat? Sa sobrang mahal ng bayad sa kanila, kaya hiwalay ang commercial nila. Which is very, very true. Ayan, isa yan sa mga fact na sinasabi ni Ma'am si Vicky Paradina na kaya hindi sila pinagsasama kasi ngayon malaki yung talent fee ni kasi nila Ganon po katindi at ganon ka grabe, 'di ba? At alam naman natin na sobrang dami po nagtitiwala mga brands dito kay Mr. Alden Richards. Hindi po natin mapipigilan kasi yun talaga Sabi ni Ma'am Shiberji, hi Ma'am Dars, thanks for Katden updates. God bless you at huwag kang magsasawa for updates Katden. Talagang blessed na blessed talaga si Miss Kathryn simula noong break up sila ni Daniel. Bless you more Miss Kat, we love you both. Ma'am Dars, ang mga bashers lang naman fans ni Daniel at Katniel na sumama kay Daniel. Ma'am Dars, hindi sila Daniel sa isa't isa kasi may admin. Ayun, so sa Katniel at nasa Katden na. Ang sabi niya, mabuting nagdesisyon na raw si Miss Kathryn na hiwalayan niya si Daniel kasi mainitin ang ulo, walang patient at binabato pa daw ng tissue at kutsara si Miss Kathryn. Anyway, basta sikat ang Katden at pinag-aagawan sila ngayon ng mga director, producer. Bali-balita nga Ma'am Dar, sa 2025, matutuloy na raw ang bagong project ni Mr. Lee Min-ho at Miss Kathryn ang katambal niya. But we focus ang HLA dahil malapit na ang pag-promote nila. Kilig ako. God bless you more Katden. Ayan, thank you so much Ma'am Sheberji. Kung matuloy man yan, masaya kasi international project po yan with Miss Kathryn Bernardo, diba? And I know na kakayanin ni Miss Kathryn yan dahil very versatile artist naman siya. Ganon din naman si Alden Richards, diba?
kung sakasakaling meron din pong ipapartner na iba sa kanya. Pero same. Sabi ni Ma'am Isabelita, Miss Dareds, kaya mas malaki ang rewind kasi film festival yon, not ordinary day. Maganda siya, may lesson din yan. Pero ordinary ang story niyan, sabi niya. Sabi ni Ma'am Glorio, so Silvano, simulang may cut din, dumarami ang mga vlogger. Iba talaga pag super sikat na kayo. Sabi ni Ma'am Elizabeth, naku ako din, kinikilig sa cut din. Senior na din ako at widow pa. Bihira ako mga sa mga artista sa Vilma Santos at Judian Santos lang ang bet ko noon. Pero ngayon, sikat at Alden. Sana sila hanggang sa dulo. Sabi ni Ma'am Norina Gonzalez, yes, true. Ayan. So, talagang talagang ang laki ng effect ng cut din ni Catherine at ni Alden Richards. Alam niyo po ba na meron pong isang parang announcer sa radyo na talagang sabi niya, parang dati talaga inahuhumalingan niya ang Katniel. And then they see Catherine and Alden Richards. Talagang grabe, hook na hook po siya ngayon. Sabi ni Ma'am Regine Servinas, bagyong cut din ang aabangan sa November 13. Super lakas yun. True. Sabi ni Mr. Renato, and we all the fans are also part of that history to unfold, including you, Miss Darren. So support and love Kat din dearly. So ngayon pa lang, congratulations for the big success of Kat din. True naman. Totoo po yan kasi without all of you guys who supported Catherine Bernardo and Alden Richards, di naman magiging ganun ka-successful yan kahit gaano sila kagaling na mga artista. Kaya naman, thank you so much to all of you. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!